Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin, bigyan natin ng reaksyon itong ginagawa ni Yusek Claire Castro, yung pagdepensa niya sa Pangulo. Kasi yun ang trabaho niya to make the President appear good sa publiko, lalo na ngayon na bumabagsak ang ratings ng Pangulo. So, challenge kay Yusek Claire Castro, yung messaging nila, mapaniwala nila ang taong bayan na the President is doing good. Okay, so ito, may isang pangyayari, issue na kahit anong gawin ni Yusek Claire Castro, hirap na hirap siya, sumasakit ang ulo niya sa pagdepensa sa Pangulo, sa pahayag ng Pangulong ito, lalo na sa usaping fake news. Kasi ano daw, ang mga DDS nagpapakalat ng fake news, kaya bumababa ang rating ng Pangulo. Ang tanong, sino ang number 1 na nagpapakalat ng fake news? Nako, sa debate sa TV5, kahapon ba yun? Si Banat Bay, sinabi niya, mga politiko ang nagpapakalat, unahin natin ang Pangulo. Oh, ito, recorded. Kaya hindi social media age na ngayon. Kompleto tayo ng mga ito. Ano ang depensa ni Yusek Claire Castro sa pahayag na ito ng Pangulo? Ito, napanood nyo na nun. Ulitin lang natin. Tungkol sa KOGC raid. Yung wala daw baril ang mga pulis. Walang baril, kahit isa. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. So, ayan, lantaran niya sinabi, very confident. Magbasa lang ako sa mga comments, ha. Henry Abalahon, the best liar of all times, how can we trust this person? Debs Montoya, his face is getting more and more swollen every day. Kath Irene, gawa pa, fake news, troll pa more. Amil Hussein Abdurauf, the best and number liar of all times. Cathy Puentes, Diyos ko Lord, pambansang sinungaling, yaks. So, ano pa ba? So, ito, yun ang birada ni Banat Bay kahapon sa debate. Sana ba yun? Ito. Ako ng aking mata na may dalang At ang huli, Ginoong Banat Bay. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko, hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mga magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos. Yay. Saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOGC siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Banat. At panghuli, Magbasa tayo sa mga comments.
Ivana ko, master's degree ba may master's degree ba si Banat Bay sa journalism? Kung wala, simple lang yan. Bakit ka namin pagkakatiwalaan? Oh, madadala mo ba yan sa master's degree? Grabe naman. Arlene Perez, galing ni Banat Bay. Migs Biscara, bakit po? Ang may masteral degree lang ba ang dapat paniwalaan? Ilan bang units ng GMRC o Good Manners and Right Conduct ang mayroon sa Masters in Science degree in Journalism? Ay, wala na yan. Master na yan. Marcy LP, bravo to you, Banat Bay. Ang issue doon is sino ang nagpapakalat ng fake news. Yun ang pinag-uusapan. Yun ang topic. Oh, ano ang maisagot nyo? Doon sa pahayag ng Pangulo, televised yun. Sabi niya, walang baril ang mga pulis. Is it a fact or fake news? Kompleto ng videos. Televised. Kitang-kita. Mismo si General Torre, inamin niya sa isang Senate hearing na may dalang baril ang mga pulis. So, sinong paniwala natin? Si General Torre na nandun on the ground o ang presidente na nasa Malacanang na hindi niya nakikita sa nangyayari? Nakakarinig lang siya, nakakatanggap ng report. So, ang report na dumating sa presidente, walang baril. O, yun naman ang sinabi ng presidente. O, sino ngayon ang paniniwala natin? Si General Torre na nagsabi na may pulis? Tayo na nakakita? Taong bayan, televised yun eh. Last year, 2 weeks, kitang-kita with baril. Tapos sasabihin ng Pangulo, walang baril. O, sinong nagpapakalat ng fake news? Good job, Banat Bay. Tumpak. So, ito po ang hindi ninyo yan madipensahan. Kaya, sige, i-brought out nyo pa ang issue ng fake news at babalik itong pangyayari ito, itong issue na ito na ang Pangulo very confident na nagsabi na walang baril ang mga pulis. Well, in fact, kitang-kita sa mata ng maraming Pilipino, millions of Filipinos na nakapanood sa pangyayari na may baril. Sino ngayon ang nagdadala ng fake news? Again, yung issue ni Banat Bay, mainstream media. Pinuna ba ng mainstream media yung pahayag ng Pangulo? Wala, tahimik sila. O, mabuti na lang may mga vloggers na pumupuna para malaman natin sinong nagsasabi ng totoo, sinong nagsasabi ng mali. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig dahil ang sweldo sa channel natin na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang balay ni Ate Salin nga nanginahanglan og tabang. Ayo! Ayo! Ay, mayang buntag ate. Mayang buntag. Sunod bis ining balay ha. Sige.
O karon ate, pila na day ni katuig ate inyong atop nga yaro? 17. 17 na katuig. So karon manguha na mo ate og kahoy kay matagaan na mog sinlan sang pako plinsin. O sige, manguha nami aron makakuan nami kung makuanan mi. Oo. Salamat sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video og sa nag-sponsor ani nga dili nami tuluan sa ulan. Og naginaot ko nga daghan pa ang matabangan nga sama nako. Salamat sa Ginoo og sa nga tan-aw sa video. Oo, so salamat kayo te. Salamat kayo. Sige, salamat.